Ngayong araw na ito, i-share ko po sa inyo kung paano natin maintindihan yung sarili nating enerhiya sa katawan natin. So, meron po tayong 5 senses sa katawan natin as individual human na kaya niya po i-sense yung energy sa paligid niya. And every thoughts of human, nag-create po yan ng energy. Ang energy naman ay kaya niyang apektuhan yung mood ng isang individual na tao kung bakit time to time po nagbabago yung nararamdaman natin, yung feelings natin as human. To understand our own energy, dapat meron po tayong self-awareness sa kung ano yung iniisip natin individually. Dahil every thoughts, may feelings po yan. Kapag masaya ka, halimbawa, masaya ka, yung katawan mo ay masigla, yung mood mo ay masigla. Tapos bigla na lang napadaan ka or may dinaanan ka, tapos biglang umiba yung ihip ng hangin, parang biglang nasisense mo na parang ang lungkot or parang ang bigat ng pakiramdam mo. So yan po ay isa lamang sa reason na you observe yung enerhiya ng ibang tao or energy sa paligid mo. Dahil po, every individual human kasi, may mga bakas yan sila ng enerhiya sa paligid natin kapag hindi po yan na clearing or na cleansing. Tapos, ang every individual tao ay may kanya-kanya po siyang enerhiya na kaya niya pong apektuhan yung ibang individual na tao. Nakadepende yun kung ang isang tao ay merong protection sa katawan. As human, ang protection natin sa katawan natin ay prayer. At kapag naapektuhan po ng ibang tao yung sarili nating enerhiya, yun yung parang umiiba yung pakiramdam natin as individual human. So doon ka na po magsimula na mag-set ka ng pure intention and pray over kay God na tulungan ka niyang i-detach yung energy na yun sa sarili mong energy. Magagawa mong i-detach yun by doing a prayer, a pure intention of prayer, and ang isa po ay meditation. Basta mag-set ka lang lagi ng pure intention para po ma-detach mo yung energy ng iba sa energy field mo. Dahil po, ang isang tao kasi na sensitive sa energy, kaya mo mararamdaman yung mga enerhiya sa paligid mo. So, i-example ko na lang, nung time na ako din ay nag-aaral to understand my own energy and the energy of other people. Nung bigla na lang ako napadaan na malengke ako, tapos napadaan ako sa group of people. At that time kasi hindi ako marunong mag-protect sa energy ko at wala akong awareness sa sarili kong enerhiya. Yung ang ganda ng lakad ko, tapos bigla akong napadaan sa group of people sa palengke. Tapos na-observe ko yung enerhiya ng tao sa paligid ko. Yung bigla ka na lang umiba yung pakiramdam mo, bigla ka na lang umiyak ako. Bigla akong napaiyak na walang dahilan na parang ang bigat-bigat sa dibdib na as in hindi ko kayang pigilan talaga yung iyak ko. Bigla talaga akong naiyak na as in so much talaga yung iyak ko. Nakakahiya kasi nasa palengke ako, tapos yung biglang tumulo yung luha ko, tapos yung dibdib ko naninikip as in gustong-gusto yung iyak. Parang yung alam mo ba, yung lungkot ka na grabe talaga ang iyak ko nun. Hindi ko mapigilan. Kaya natatawa na lang ako sa sarili ko. After ko na-realize na hindi yun enerhiya ko, kundi enerhiya ng ibang tao. Kaya doon ako natuto na mag-protect ng enerhiya ko and to understand my own energy. Dahil po, kapag hindi tayo aware sa sarili nating energy, we will absorb other people energy. At hindi kasi lahat ng energy is maganda sa katawan natin. Kasi ang ibang tao ay nasa lower energy. So kapag nasa lower energy ang isang tao, siya po ay sa suffering and pain. Nakakaramdam po siya ng sadness,
ang anger or hatred, yung stress or depressed, yung parang malungkot na enerhiya, yun yung lower energy. Yung fear, meron din yung sariling enerhiya na lower energy din po yan. Yan yung mga negative energy na sa lower energy. Kasi lower energy ang tawag dyan dahil it pulling you down. Yung parang kang down na down sa sarili mo na parang ang lungkot-lungkot ng katawan mo na ang bigat-bigat ng pakiramdam mo. Lower energy po yan. Yan yung dark energy or negative energy. Ang higher energy naman is sa love po yan. Kapag na-recognize natin yung energy ng love na every time we fall in love, halimbawa, nakita mo, crush mo, kahit gaano kakalungkot, biglang ang saya-saya mo, nakita mo yung crush mo. Tapos, yung love is giving us happiness. Tapos, peace and balance harmony. Basta magaan siya sa pakiramdam. Na iba talaga yung na ibibigay niya na enerhiya sa katawan natin. Kasi sa love kasi, isipin mo na lang na yung pakiramdam na araw-araw in love ka. Ang sarap-sarap po talaga siya sa pakiramdam, lalo-lalong nasa puso, yung parang ang sigla ng katawan mo. At nai-inspire ka. Kaya pag in love ka. So yun yung nararamdaman, yun yung pagkakaiba ng lower and higher energy. Kung bakit as individual human, kailangan natin magkaroon ng awareness sa sarili nating pakiramdam para mas maintindihan natin yung sarili nating enerhiya at yung energy sa paligid natin. Kasi yung energy natin, kapag alam natin yung sarili nating energy or aware tayo sa iniisip natin at aware tayo sa nararamdaman natin, alam natin kung kailan ito magbabago. At kapag nagbago na ang pakiramdam sa paligid, alam mo na hindi yun sa iyo, kundi enerhiya yun sa paligid. Dahil may mga imprint kasi yan sa paligid natin ng mga energy na yun ay mga iniwan ng mga ibang individual na tao. Kaya minsan may ganun talaga na halimbawa, pumunta ka sa isang upuan. Pag upo mo doon, parang umiba na yata yung pakiramdam, parang bumigat at parang nalungkot ka, parang umiba yung ihip ng hangin. So, ibig sabihin that is not your energy. Energy yan ng mga tao dati na umupo dyan at dyan nagmuni-muni ng kanyang kalungkutan kung bakit naiwan ang kanyang imprint doon. So, when you know how to clear it, kaya mo yan linisin in a pure intention of your own prayer. Kaya mong linisin yung energy nila as long na mag-pray over ka lang. I-pray over mo siya, nalilinis po siya. Kasi po hindi naman po tayo mismo yun naglilinis. Kasi when we pray over in a pure intention, we ask God to help us. Kaya behind the scenes, si God po ang naglilinis ng enerhiya doon kung bakit miracles always exist sa soul level. Sa soul level natin. Normal lang po yung miracles sa spirituality. So, ganyan po yung simula na maintindihan natin yung sarili nating enerhiya sa katawan natin para po magkaroon tayo ng self-awareness sa paligid natin at sa sarili nating pakiramdam para maintindihan natin yung mga enerhiya, yung energy dahil every energy may feelings po yan na kaya niyang apektuhan yung sarili nating mood as humans.